Di si Joel, sinyalis na ba ni? Nga mo aksyon nag backflip? Sinyalis ba ni? Tanaw ninyo ani, magagatropa. Kaya kung mapatawag ko nos BBM, mo tambong man ko siya. Oh, ingon ni Bro Eddie Villanueva nga, umaor man kong Ili pod, no? Ili Soriano, anhing Ili Soriano, no? Ingon may gala si Bro Eddie nga, sunda imong konsensya do. Ambot lang, no? Basin og malita na masunod ani, di na konsensya. Sige na, paminaw na to, mga gala si Senador Joel Villanueva. XFM Katropa. Ito po ang inyong empleyado sa Senado, kapatid at kamanggagawa sa ubasan ng ating Panginoong Diyos, Senator Joel Villanueva. Sabi po ng Kawikaan, Kabanata 3, talatang 4 hanggang 6, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Nito pong mga nakaraang linggo, naging sentro ng mga balita at bangayan sa social media ang minamahal nating institusyon, ang Senado ng Republika ng Pilipinas. Nag-ugat po ang mga kaguluhan sa magkasunod na pagpapalit ng liderato ng Senado noong May 11 at June 3. Sa kaliwat kanang issue tungkol sa Senado at sa mga problema ng bansa, tinatanong po ng ating mga kababayan, saan ba tayo kakampi? May mga nagpapakalat po ng mga kung ano-anong social media post at haka-haka tungkol po sa atin. At tila po ba, pilit tayong inilalagay sa gitna ng mga nag-uumpugang bato. Ano man po ang estado ng politika sa bansa, malinaw na malinaw po sa atin ang ating kausa. Dahil po sa inyong mga panalangin, pag-aayuno, lalo pong tumitibay ang ating paninindigan na lumaban lamang para sa katotohanan, para sa katarungan, at para sa katwiran. Bilang aking pamilya sa JIL at kaisa niyo po sa pananampalataya, nais ko pong magbukas ng aking puso sa inyo. Hindi po madali ang ating pinagdaraanan nitong mga nakaraang buwan. Saksi po kayo sa mga galaw ng kaaway laban sa atin. Tunay po na may mga sandaling kailangan mong pumili kung ano ang tama, kahit hindi po ito ang pinakamadali. Para po sa akin, malinaw na malinaw ang sagot. Higit po sa politika at taong bayan. Dumaraan po tayo ngayon ang ating bansa sa sunod-sunod at patong-patong ng mga problema at pagsubok. Hindi pa nga po tayo lubos na nakakabangon mula po sa matinding pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Dulot po ito ng digmaan sa Middle East. Patuloy po na bumabagsak ang halaga ng piso laban sa dolyar na lalo pa pong nagpapahirap sa ating mga kababayang Pilipino. Patuloy po na tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin na direkta pong nagpapasakit sa bulsa ng ating mga kababayan. Mataas pa rin ang antas ng kawalan ng trabaho at marami pa rin pong hirap na hirap makahanap ng matatag na kabuhayan. Nananatili po ang banta ng isang Super El Nino na maaari daw pong magpalala ng kalagayan ng ating bansa. At ngayon nga po, isa na namang matinding dagok ang tumama sa ating bayan matapos yanigin ng 7.8 magnitude na lindol ang maraming bahagi ng Mindanao na nagdulot po ng pangamba at panganib sa libu-libong pamilyang Pilipino. Kailangan na po ang agarang tulong ng ating mga kababayan, ating mga kapatid sa Mindanao. Ang nakakalungkot po, hindi po makapagtrabaho ng maayos ang Senado. Hindi lang po dahil sa issue ng liderato, kundi dahil sa mga lockdown at patuloy na banta sa seguridad di umano ng ating institusyon. Naiipit po ang mga kawani ng Senado na nais lamang pong makapagtrabaho. The Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there.
Una po, maghahain tayo ng resolusyon para matiyak na may sapat na pondo para sa relief, rehabilitation at muling pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng lindol sa parte ng Mindanao. Kailangan pong malaman agad ng mga ahensya kung ano nga po ba at gaano kalaking tulong ang kailangan ng bawat komunidad at pamilyang Pilipino. Pangalawa, isusulong po natin ang mga pinakakailangang mga panukalang batas. Lalo na po yung mga panukalang... Bangag po siya giya, no? Pero tama man na. Tama man na, mga higala. Sama sa akong gidiscuss ka kanina ba? Noong nakafocus ta karon sa kagubot, wa takabantay ba nga gabing lisod ba sa panahon, ha? Ang value sa piso ni tiurok. Ano itabo man mga higala? Because of the war, no, sa conflict mga higala sa Iran, naapektuhan mga higala ang produktos petrolyo, so on and so forth, na domino effect mga higala, ug walay tarong gihimo ang atong administrasyon. Alam mo kasi basulo ni mo ani mga higalang economic ko anato ron. Si Sarah. Mupariya na kang clear. Ngayon naman, sa may nahuna-hunaan mga higala, what else? Ayuda naman. Di ba? Ang nagagawas kanunay sa baba ni Auntie Claire, unsa? Patuloy na nagbibigay ng ayuda ang ating gobyerno. Ayuda lang. Nabab mga higalay, lakang gihimo nato karon at least man lang, no? Magaan-gaanan ang gibati sa mga Pilipino. Taman lang tadi ang mga higalas paghatag og ayuda. I think mga higala wala. O na. Bullseye! Bullseye! Mayo kay sila mulikoy mga higalag mga isyu.